Buhay Lakwatsa. Thank you, ate. Ayan, okay, thank you, thank you. Anong pangalan mo? Weng po. Miss Weng. Hello, Miss Weng. Oo, ikaw ang... Officer in charge po na Islas Moriones. Okay. Thank you sa imbitasyon at sa pagtanggap mo dito sa aming team, ha? Oo. Maayos naman. Maganda yung aming naging biyahe. So, sigurado bang mag-enjoy kami? Ayos po. Ano naman po. Enjoy po kayo. Okay. Balita ko masasarap ang mga pagkain dito at sariwa. Oo, ayan. So, Yung mga sipos po ay sariwa po. ayan. Thank you, thank you. Sige, okay. Ayan. So, ayan. Thank you. Alika, inom din kayo. Alika, Sis Abby. Come on, Sis Abby. Samahan mo ko. Oo, di ba? Thank you, thank you. Ayan, Sis Abby. Yan. Kasama natin si Sis Abby. Oo, nakibuhay. Nakibuhay Lakwatsa. Oo, di ba? Yeah, buhay, solo parents. Sinama ko, sabi ko, alika, maglakwatsa tayo. Di ba? Kailangan naman ng break ng solo katulad natin, di ba? Yes. Welcome daw sa atin, no? From Islas Moriones. Diba may pa-welcome drinks pa sila? Oo nga, thank you, thank you. Sis Abby, habang bumababa tayo dito, ano ang nararamdaman mo? Ang nararamdaman ko na, alam mo, may plano ang Diyos dito, alam mo ba? Amen. Naku, mamamangha ka, mama, ikikwento ko sa'yo at makikita natin kung ano yung mga kaganapan dito sa Islas Moriones. Talagang alam ko na may ginawa ang Diyos na programa. Hindi natin programa eh. Oo. Ay, naku, ikikwento ko sa'yo mamaya. Pero alam ko na mag-enjoy tayong lahat at buong team ng Buhay Lakwatsa. Oo, ihabol ko lamang. Sabi ko nga, alam mo ba mga ates, kami kanina dun sa may Lucena, umuulan, tapos makulimlim, medyo hindi magandang panahon. Pero dito ang ganda-ganda, so perfect, cloudy, hindi tayo masyadong mangingitim. Pero at the same time, hindi naman umuulan. Kaya perfect talaga. Thank you, Lord. Perfect weather. Okay. Bigyan po kayo ng panahon. Yeah, ayan. Thank you, Sir Romel and Sir Abet in advance. In advance. At kina ate, Weng po. Weng at si Princess po. Princess. At kanina sinabi nga natin si Chris at si Norman na yung piloto natin sa bangka. Okay. Oo, di ka naman nahilo, no? Napaka, Hindi. kalmado Ang da. muni at ang dami ko pang nasulat habang tayo ay nasa bangka. Opo, di ba yun nga ang kasarapan ng lumalabas tayo sa ating comfort zone, nagliliwali. Kasi sabi nga natin, Sister Abby, ang Buhay Lakwatsa, ang sinishare natin dyan ay yung gawing balanse ang buhay. Hindi puro trabaho, kailangan naglalakwatsa. Pero hindi rin naman lagi naglalakwatsa kasi walang trabaho. Dapat balanse, okay? Oo, alam mo, sa relaxation time, dyan tayo makakapag-muni-muni at iisip-isip ko ano yung mga blessings natin, kung ano yung mga dapat natin gawin natin sa buhay. At ipagpasalamat. At ipagpasalamat. Yes, correct. So, blessing ang Islas Moriones team sa aming lahat. Sige po, lilibot kami dito kasama si Sis Abby. Yes. Bye! Yes! Finally, andito na ako sa Islas Moriones. And eto na, kaharap ko na. Ang may-ari ng Islas Moriones, si Romel Del Castillo. Yes, ma'am. Tama po. At saka si Abet Reyes. Hey. Thank you, Lord. Di ko nakalimutan. Kumusta? Matagal tayo nagplano na pumunta rito, pero ngayon natuloy. Finally. Naman. And ang ganda ng lugar. Thank you. Thank you very much po. Sige, kwentuhan nyo ako kung paano kayo nakarating dito. Nasa Manila kayo nagne-negosyo, pero ngayon meron kayong negosyo dito sa Marinduque. So, paano ito nag-start? Paano nga ba ito nag-start? Ako na. Paano nag-start? Actually, may friend ako, may property sa Boac. Sa Boac. Sinama niya ako doon. And then, nag-boat ride kami going to this island. Nag-stay kami dito for day trip lang. Swimming, gano'n, with our families. Tapos bumalik na kami. Romel naman, it turns out, may sister-in-law meron siya. akong sister-in-law. May sister-in-law ko na nakabase sa Santa Cruz. Tapos in-invite niya kami mag-attend ng Moriones Festival. And then we attended the festival and then nag-island hopping kami. Nung nag-island hopping kami, nakita namin itong Maniwaya Island. Tapos nag-scout ako ng area.
Then kinuwento ko kagad kay Abet, sabi ko kay Abet, bro, may magandang place ako napuntahan. Tapos Tapos eventually, nilabas ko kinuwento yung rin phone niya. ko. Oo. Sabi ko, eto ba yan? Eh, may pictures din kami dito. Sabi niya, yan nga. Ganun. Tapos nag-arrange kami ng ng company outing. Sabi namin, dali natin yung company natin dito. Mag-survival outing tayo. Medyo challenging lang kasi walang kuryente pa sa isla noon. So ano lang tayo, mag-pitch ng tent. Tapos let's see kung paano natin masosurvive yung 3 days, 2 nights. So, 3 days walang kuryente, tapos walang internet. Wala pa nun, walang kuryente tapos nun sa nakilala namin yung isang resort owner dito. Okay. Tapos nagkataon naman na yung asawa niya po ay aking parang long distance relative. So and then siya po ang nagtulong sa amin dito na makahanap ng property. So yun na po at ito na. Nagsimula actually joke. Nagbiro ako over breakfast. Nagbe-breakfast kami nung isang resort owner din dyan. Tapos sabi ko, ganda ng island niyo po. Baka mayroon pang for sale dito. Pero yung sa akin, joke lang, biro lang eh. Okay. Sabi niya, ay, in fact meron. Oh, Tapos bigla kami dinala dito. Tapos yun na. Then usap kami, decide, sige, baka kaya. Baka Siya po ang pwede. parang nanay, baka siya po ang parang sobra-sobra ng pera natin. siya po ang Hindi ko- parang siya po ang parang nanay namin dito. Siya po si Ate Liwanag. Si Ate Liwanag. Si Ate Liwanag. Napaka Parang inampun kami noon nung nagsisimula kami dito. Oh, I see. So, ibig sabihin, partners na kayo sa negosyo, dalawa, Yes, Romel at Abet. Yes, For how long na? 20 years siguro. Pero we've been in the shipping industry kasi since, hindi ko pwede sabihin kung kailan siya nag-start eh. Pero nung nag-start ako sa shipping, andun na siya eh. Tapos we started out competitors pa nga eh. Magkalaban kami nito sa negosyo eh. Then eventually, syempre, even if competitors, di ba? We ended up as friends. Well, group of friends kami noon. Then Nagkaroon eventually, ng mga common hobbies. common hobbies. And then Ano kami noon? Inispayan niyo isa't isa? Well, hindi, totoo yun. I used to get information from him. Siya rin sa akin. Palitan lang. So anyway, weekend warriors kami nito noon eh. Together with the other people from shipping also. May mga weekends na nagbabike kami, nagmomotor kami, nagda-dive, or kung ano man hobby na So yun, then eventually we thought na parang, teka, mag-combine na lang tayo, mag-join na lang tayo. So nagtayo po kami ng isang logistics and Okay. freight forwarding company. Okay, and then ngayon, ito na, iba pa kayo, nag-venture pa kayo sa iba pang negosyo. Pero teka lang muna, bago tayo mag-usap tungkol dito sa isla. Usually kasi, di ba, pag sabi nga nila, yung magkaibigan, dapat di sila nagiging mag-partner sa negosyo kasi doon na magkakahiwalay yun eh. Parang ganun. Pero sa inyo Alam ko, yata, masasabi nyo, madedevelop kami na lang. hindi, magkakahiwalay nga kayo. Kasi di ba usually yun daw. Pero in your case, mukhang hindi ah. Hindi po, si Mukhang Abet, pinasinungalingan si Abet niyo ay yun. parang kapatid ko na rin Oo. po. Ganun po ang trato namin dyan. Parang kapatid. Lahat po na sekreto niya, lahat ng mga bawal. lahat ng talagang- sikreto niya, tinatago ko. Hindi. Pero Di ba, seriously, totoo, ang ano lang naman kasi, ang dynamics kasi namin ni Romel is very simple. Okay. We do not overanalyze things. Hindi kami nagkikimkiman ng sama ng loob. At the same time, it's correct, I don't know if this goes also for you, bro. Pero it's identifying and recognizing the strengths of your business partner. Kasi Ganda nun. pag Can you elaborate? parang yun, alam ko naman yung limitations ko. Then parang nakita ko strength ni Romel yun. So, respeto, parang kunyari, okay, sige, ikaw nang bahala dyan. So, yung negosyo namin, para kaming it's one business, pero pag alam kong this is Romel's cup of tea, ikaw bahala dyan. Hindi ko masyadong papakialaman yan. And maghihintay lang ako, kukwentuhan niya ako about it, gano'n. And gano'n din siya, nire-respect din niya na parang, medyo 40 na Abet to. So, yun, parang gano'n din. Tapos, hindi ako kinakabahan na at the end of the day, if I fail into a venture, sisitayin niya ako. Walang kaba. Actually, tatlo po kami. Yung isa po, barkada rin namin si Jay, naka-base naman sa Singapore. So, ganun din siya. So, he treat us also as like brothers, na since even if he's in Singapore,
So he's part of the diskarte. He entrusts everything to us. Tapos ganun, kumbaga everybody recognizes his own strength. So yun yung perfect. Kasi kung ano yung kahinaan ng isa, kalakasan ng isa. Di ba? Parang kumbaga walang pumapel na all-knowing. Ayun, ganun. Mismong ganun. Mismo yun. Kasi dun minsan nagkaka-friction sa ganun. Hindi, alam ko, mas magaling ako dito eh. Yeah. Pero hindi, sa amin, hindi. Ano yun? Recognizing and respecting the strengths. Magandang ano yun tip yun di ba? Sa partnership. Dapat gano'n, no po. Kasi kalimitan narinig ko, yun nga, nagpa-part way sila dun sa gano'n. Lalo na especially pagka kumikita na and all. So, andun yung respeto at trust sa isa't isa. Yes, definitely. Siguro kaya hindi tayo masyadong nag-aaway kasi hindi pa po kami talaga kumikita. Oh, yun din. Wala pa kami pag-aawayan eh. Ng pera. So, kaya pala, Wala kami pag-aawayan. wala kami paghahatian. You're joking. So, gaano katagal na itong operation ng Islas Moriones? Actually, this was purchased 10 years ago. 10 years ago. 10 years ago. So, but apparently, siguro, we just started our operations last Holy Week, no? Last year. Last year. Last Full week year. of last year. Ganun po katagal yung development ng property because it was really bare. Walang tubig, walang kuryente. So, we started with establishing first the perimeter muna, yung kasi uso po dito yung tiwala lang ang bilihan, so we have to make sure na tama ang sukat. So tapos naghahanap kami ng tubig, tapos nung may tubig na, so clearing. So ang dami po talaga para abutin ng 10 taon. Tapos inabot pa kami na 3 taong pandemic. Pandemic, yes. So mabigat. during construction period, pandemic na po 'yon. So kaya medyo na-delay po talaga. And now it's complete. Andiyan ang tubig, may kuryente na, and may internet pa. So, natsagaan nyo talaga. And ngayon talagang isa siyang tourist destination na dapat puntahan. Paano nyo natsaga yun? Hindi kayo nag-give up? Hindi po kasi talagang maganda yung lugar. Kasi para hindi kami mainip, ang ginawa namin, nagtayo lang kami ng kubo doon sa likod. So, since meron na kaming parang maliit na kubo para sa pamilya namin, para sa opisina namin, hindi na kami nainip. So kahit unti-unti lang, so we just allotted a certain budget every week na pwede natin i-allocate for the construction. So okay na kami doon. Hanggang, umabot na po tayo dito at hindi pa rin po ito tapos. Marami pa rin po tayong phases na kailangan tapusin. This is just we've only done phase 1 and phase 2. Mayroon pa po itong phase 3. So, after phase 3, tapos na po tayo doon talaga. Okay. Actually, kung pamayda, ikukwento ko lang po yung phase 3. Yung phase 3 po, wala po kasing talagang nagmimisa dito sa Marinduque. Dati po meron sa isla, sa Maniwaya. Kaya lang nagkaroon ng problem ng logistics kung paano dadali ng pari dito. So hanggang naging once a month na lang, tapos lay minister na lang nagpapamisa dito. So ang plano po namin dun sa phase 3 is parang magkaroon kami ng parang worship place, tapos eventually if we can solve the problem of logistics for the priest to come over, tapos to hold masses for the locals, sagutin na po namin yung problema ng lingguhang pagsundo sa pare. So sa tingin namin, kahit paano, meron naman kami maibalik dito sa community. Kasi talagang napakabait naman po ng mga tao dito. Oo. Winelcome naman nila kami naman. That's nice. Ang galing. Ang ganda nung phase 3 pala. Pero, napakaganda nung inyong plano. Siyempre, para kay Lord dyan. Kaya, definitely, it will be done. Salamat. In His perfect time. And himayin natin yung phase 1 and phase 2. So, ano yung mga amenities na nandito sa lugar ninyo? Kwento ko lang muna. Yeah. Yung phase 1, kasi nung nagsimula to when we purchased yung lupa, gusto lang namin rest house, personal. Na rest house. Tatlong kubo dyan. O 2 kubo dyan. O 3 kubo na tigi-tigisa kami. Okay. Doon lang yon. Okay. So, anyway, sabi namin, sige, kuha tayo ng architect para magpa-design tayo, ganyan-ganyan. So, yung architect namin at that time, yung nandito kanina, Okay.
Si Lawrence. Si Architect Lawrence, ano yan? Ano ba siya? Cum laude ng UST. Cum laude ng Oh, UST galing, Architect, ano yan. Pero at that time, almost fresh grad yon. So, sabi namin, ito lang gusto namin, ganito, ganyan, ganyan. Design ka naman. Sige. So, design siya. Pero, hindi siya nakontento doon. Gumawa siya ng isang, yan. Okay. Pero hindi yan ang pinagagawa namin. Oh, Ginawa lang niya. rest house lang eh, di ba? Oo. Ginawa niya yan. Tapos pinakita niya sa amin. So, nung nakita namin, parang, Magaling to, mas maganda to ah. Oo. Tapos ako ewan ko sa kanya, pero ako first time ko nakakita anong tawag sa ganung rendering. Rendering. Yung may walkthrough. Parang walkthrough rendering. First time ko nakakita ng ganun. Yung tapos animated. Oo. Ganun, okay. Ang galing nito, ang ganda nito. So, yun. Hindi nyo na Usap- natagyan. Usapan namin, Hindi nyo na sige. na-resist. Sabi namin, kaya naman natin sigurong gapangin yan, gapang-gapang. Di naman kailangan nandyan na agad eh. Yes, yes, yes. So, Face by yun. face. So, yung phase 1 talaga was yung The main building. development sa likod. Yung development sa likod, may maliit. Meron din kaming kubo doon, which doon nga kami nagstay for a while habang ginagawa to. Phase 2 is actually itong main building and the pool. Okay, okay, So, dyan kami tumagal. okay. And then phase 3, yung dinescribe ni Romel. Yung gagawin namin parang 3-in-1 building, parang solar building, tapos multi-purpose building, tapos worship place. So it's a combination of 3-in-1 structure kasi kahit may kuryente na po kami, yun pa rin ang problema dito sa Marinduque. Nagba-brownout pa rin po talaga. So may generator naman tayo dito, kaya lang medyo magastos po yung crudo. So talagang kailangan pagka island living ka, dapat self-sustaining ka. So I think ang most reasonable way to do it is to solar. Dapat may solar energy tayo. Kasi yung water okay naman po eh. May deep well tayo, potable naman yung water. So talagang yung kuryente na lang talaga yung challenge. Although we've already addressed the concern sa tourism board at may ginagawa naman din po ang provincial office natin, ang municipal office natin. But then again, syempre you're promoting tourism, hindi naman pwede magsabay yun na antayin mo lang, ginagawa namin ng paraan. So dapat sumabay ka rin talaga. So gawa ka rin ng sariling mong diskarte. Pag nabigay ng gobyerno yan, blessing na lang po yun. Kung wala pa naman doon, gawa ka pa rin ng sarili mong diskarte. True. Actually, yung problemang yan, hindi lang sa inyo, even sa Batangas, sa Lian, ganito yung mga resort na problema yung kuryente. Pero kumbaga, alam ko nasagot dyan eh. Pero mabuti na lang may mga kagaya ninyong negosyante na talagang gagawa ng sariling paraan. Otherwise, kung makikipagmatigasan tayo or hindi natin na rin tutulungan ang gobyerno, wala rin eh, di ba? Actually, to yung pagte-take nyo ng risk, of course, ano yan, maganda, sabihin, magbe-benefit din kayo as individuals, family ninyo. But ano to eh, talagang tulong na rin sa gobyerno. Kasi imagine ko din malalagay yung mga facilities na yun, di ba? Utilities na yun. What will happen? Anong klaseng tourist destination yan? Tama diba? po, tama po. Oo. And paano ngayon pupunta rito yung mga turista? Na, so far ba, ano yung mga klase na pumupunta rito? May mga foreigners na ba nagpupunta? Awa ng Diyos, medyo madami. buong mundo na po ang nakakapunta dito. Halo-halo na pong lahi. May Amerikano, may Afrikano, may Chinese, may Korean, may Europeans. Halos all over the world nakakapunta na po dito. And they really like the place. It's very rustic, but at least nag-provide kami ng comfort stay for them. And then the locals from Manila, from the mainland Marinduque, nagulat din sila at nag-invest kami dito at sumugal kami dito. Ganoon naman din, may tiwala sila sa amin, may tiwala kami sa kanila. Eventually, alam namin magagawa naman nila yung role nila. Dati na po may airport dito sa Marinduque. And I think they're reviving to mabuksan ulit yung airport. Tapos yung sea transport naman, meron yung normal way, yung via Dalahican and Balanacan combination. Dalahican is in Lucena, and then you sail via Roro to Balanacan, Mugpog, then travel by land to Santa Cruz, and then sail again from Buyabod Port to Maniwaya Island.
yun po yung masasabi nating normal route. But kami, medyo adventurous kami, ginawa namin tong backdoor. Sa backdoor, we do the via Bondok Peninsula, yung General Luna Port. So, it's a long drive to General Luna Port. Minsan 4 hours, minsan 5 hours. And then 40 minutes sail, diretso na po yun dito. Maayos naman yung parking natin sa General Luna. So ganun po yung ginagawa namin. But soon, I think hopefully by end of next year, pag natapos na po yung Toll Road 4, TR4. I think I don't know if it's Lucena or Gumaca exit. 2 hours yon. Tapos sail na lang to Maniwaya. Siguro 3 hours nandito na po sa island. Tapos me and Abet, since we were in shipping, nagpipitch kami ng mga ideas sa local government to revive the fast craft service from Quezon to Boyabod Port. Boyabod Port is the one here in Santa Cruz. So kung resume din yung fast craft na yon, makikinabang din po kami doon kasi at least yung mga turista diretso na po sa Santa Cruz. So yun, so we are hedging on the possibility na lahat mapapadali. Hindi po madali ngayon dahil talagang lahat ay very challenging pero sulit naman eh. Yung paghihirap sa biyahe, pagdating mo naman dito talaga sulit eh. Correct. O, sabi nga, difficult road leads to beautiful, Beautiful destination. destination. So, okay, so paano sila pumupunta dito? Paano sila kailangan ba mag-book sila or pwedeng walk-in o paano? May mga online platforms naman tayo. Meron tayong booking.com, Agoda, Airbnb. Meron din tayong Facebook. Pwede rin mag-walk-in. Pwede rin referrals. Mas maganda lang po sa Facebook kasi nakakapag-communicate tayo, question and answer. So, kasi gina-guide natin sila paano pumunta dito. So, ganun po. Ganun lang. Tapos, nag-a-ads lang kami. Oh, enjoy lang. Mga friends, andyan naman yung mga friends, nag-support. Pero going back dun sa sinasabi mo, it's getting a lot easier talaga to get here. Kasi yung in-explain nga ni Romel kanina, yung 2 ways to get here is from Lucena and the other is from General Luna. So, pili ka na lang kung alin yung mas gusto mo doon. Pero when we started going here, hindi ganun kadali, mahirap pa rin talaga. Even the island itself, talagang walang kuryente. Talagang sinaga yun. Walang kuryente. So, anyway, kumbaga, siguro napansin din ng local government na medyo napapansin na yung isla, lumadami na yung pumupunta. So, ngayon, sila, through their initiative, nagkaroon na ng dito, na nalinyahan na ng kuryente. Tapos, marami-rami na rin yung mga passenger boats na nagsusulputan. So, dati kasi, pure private eh. Actually, bonus din para sa amin nila Abet. Kasi nagkataon na yung mga government officials matulungin Yes. yung mayor namin ngayon, yung mayor po namin dati, yung congressman namin at yung governor, lahat po sila recognizes naman siguro nakikinig naman. Oo, nagmamasid naman sila. Ng mga effort ng private Saka lang talaga, we just have to be very patience. So kailangan ka rin, intindihin mo rin yung problema ng bayan. So at hindi rin naman madali yung gusto. Patriotism na rin yan na pinapakita niya, di ba? Kasi mapipikon din kayo. Oo naman din yung bansa natin, di ba? Basta ang treatment namin ni Abet, pag binigay nila, edi bonus. Thank you. Hindi, gawa natin paraan. Gawa natin paraan. Gawa natin paraan. Gandang yan. And lastly, yung peace and order and food, paano sila pumupunta? So, kailangan may dala ba silang food or paano? Meron naman po tayo. Kasama dyan. na sa Yes, sa booking? meron po tayong parang, ang tawag po namin ay Easter Sunday Cafe. Meron tayong restaurant dyan, so they can order anything, lahat po available. Pero if they... Pero can they bring? Are they allowed? Yes, they're allowed to bring. Pwede naman. They're allowed to Pero bring. if they want, if they're a big group, or kahit hindi naman big group, basta if they want, we can come up with a package for them. We can customize also. 3 days, 2 nights accommodation with
breakfast, lunch, and dinner with lechon or whatever, pwede kami mag-customize ng package. Even a door-to-door package kasi meron din tayong land transport, meron tayong boat transport. Yes. So we can provide food, accommodation. So yung complete package, kaya din natin gawin yun. And isla siya, how about peace and order? Wala namang problema sa security. Wala nga po kaming bakod dito. Talaga pong napaka-peaceful po talaga. Actually, ang Marinduque po, yun ang isa sa mga pinagmamalaki nilang na zero crime rate ang Marinduque po. So, kaya maganda po dito talaga. Okay, sige. Lastly, sige, can you invite our viewers, listeners na punta na rito sa Marinduque, Islas Moriones. Go? Invite? Kahiyaan pa ang dalawa. Go. Hindi. Parang yung every major decision naman namin, ganito namin sinusolve. Yan. Sige. Ayan. 1, 2, 3. Kakaiba talagang business partners. Hindi, sige. Ito yung talagang totoong magkaibigan. No? Please, I mean, Islas Moriones is in island of Maniwaya, which is an islet of Santa Cruz, Town. Marinduque. So, we called it Islas Moriones kasi nagkakaroon ng notion that Maniwaya is part of Quezon. Pero hindi. It's Marinduque. And Marinduque is known for the Moriones Festival held every Holy Week. So, kumbaga, reclaiming lang na parang Maniwaya is Marinduque. That's why we called it Islas Moriones. And then we tried to make it as nice, as beautiful, as comfortable for you. Kaya we're inviting everybody if you could check out our place. We are confident that mukha namang you will like it. Hindi po kayo magsisisi at mag-enjoy po kayo. Kumbaga, sulit na sulit. Pag hindi kayo nag-enjoy, gagawa namin ng paraan. Money back guarantee. Hindi naman. Joking. Okay, ayun po, actually, katibayan na to, yung pinakita namin sa inyo. Sigurado mag-i-enjoy po kayo, sulit na sulit. Thank you. Sabi ko nga sa kanila, kahit di pa sila nag-invite ng susunod, babalik kami. Ganun eh. So there you have it, ang mag-best friend na, di ba? Business partners pa, di ba? Hindi lamang sa iisang negosyo, kundi sa ilan na negosyo yon, di ba? Si Romel Del Castillo at si Abet Reyes ng Islas Moriones dito sa Maniwaya Island, Marinduque. Bye! Para po sa ating How to Be You segment, ano ang mas prefer nyo, swimming pool o dagat? Ha? Pareho lang na gusto ko siya. Kaya lang ang problema ko. Hindi naman ako marunong lumangoy. Puro lang ako tampisaw. So, langoy aso lang ako. Pero anyway, kung ako papipiliin, yung magkaiba sagot ko kung gusto ko lang talagang yung experience ng paglangoy, mas magandang experience, parang mas adventurous yung langoy dagat, 'di ba? Parang mas may challenge 'yon. Yung langoy swimming pool na parang nandun ka lang sa sa 4 na sulok ng ng semento, 'di ba? So, ngayon kaya ang i-resolve ko muna yung paglangoy. Pero kahit hindi ako lumalangoy, kapag nakakarating ako dito nakakapaglakwatsa ako sa may dagat, ano pa rin, sinisikap ko pa rin yung magtampisaw, ganyan, at i-feel, actually, pangarap ko nga, di ba? Dito ako mag-retire sa tabing dagat. So, ayan po, meron na naman kayong alam sa akin ngayon. Pero, syempre, hindi niyo dapat makalimutan kung sino naman yung kaagapay po, kapartner ng Buhay Lakwatsa. So, every time na maglalakwatsa po kami ni partner para malakas ang aming immune system, andyan po ang Immune Advance at ang Flavan Pro para naman po dun sa posibleng kasukasuan na kung minsan ay nakakaramdam ng pananakit. Okay? So there you have it. Sana po ay na-inform at na-inspire na naman kayo sa aming How to Be You segment. Hanggang sa susunod. Bye! Nakikita niyo ba yan?
Nag-grounding pa ako. Humabol pa talaga ako eh. Hindi ako napagod sa paglalakwatsa, pero ang sarap. Kita niyo po, ayan, nandito ako sa gilid ng dalampasigan. Napaka-kalmadong-kalmado ang karagatan. Kung pwede lang, hindi ko pa tapusin ang kabanatang ito. Hindi ko pa tatapusin, but I need to go. Tapos na po yung lakwatsa na ginawa ko dito sa Islas Moriones. Nag-enjoy po ba kayo? Sana nag-enjoy kayo. Oo, yan. Sabi nga po, medyo malayo, pero sulit po eh. And soon, narinig nyo naman yung mga binanggit ng owners na yung mga projects po ng ating government na soon to be, kapag na-realize na yon, magpapadali na ng biyahe ng ating mga kababayan na galing ng Manila papunta dito sa isla ng Moriones. And kahit siguro linggo-linggo pumunta kayo dito dahil sigurado pong maiiba at magiging magaan ang inyong weekend, di ba? So nag-enjoy po ako, yun nga lang parang bittersweet kasi hindi ko kasama si partner Consi. Ay nako partner, you missed it, di ba? Pero di bale, punta ka na lang dito susunod. Sige. So sabi nga po namin palagi, dito talaga sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aida Gonzalez sa inyong Good Vibes Queen. Bye!